Stop normalizing na okay lang na walang trabaho ang misis. Asa ng equality doon? Patulungin mong maghahanap buhay para hindi ka na namamali mo sa FB. Kumbaga, Grabe, ang bagan sa income, hati din sa gawain bahay. Alam mo, mas okay ata yung please stop normalizing men na mag-aasawa kahit hindi pa naman kayang bumuhay ng pamilya. Tapos ang ending, Tama. aalilain, tapos gagawing katulong yung asawang babae, tapos pag nakita niya na hindi nakakapag-ambag sa bills kasi nga housewife is susumbatan, tapos pagsasalita ng kung ano-ano, liliit yung tingin, tapos ang ending maghahanap ng ibang babae. Parang mas okay yata yun. Tama. Huwag niyong inormalize yung mga lalaki na hindi pa naman capable mag-asawa, mag-aasawa na. Yun yata yung mas okay, pare. Tsaka anong equality pinagsasabi mo, pare? Hindi ako naniniwala sa equality yan. Tol, gusto mo makipag-equal sa babae, sa asawa mo, kung sakali? Kaya mong manganak, pre? I mean, yun lang. Yun ang pinakatanong ko sa'yo. Kaya mong manganak? Kasi hindi ko alam kung bakit kailangan makipagpantayan sa babae. Magkakaiba tayo ng role sa mundo, sa totoo lang. May gagawin ng babae, may gagawin ng lalaki. May kayang gawin ng lalaki na hindi kaya ng babae. May kaya ng babae na hindi kaya ng lalaki. Tama. Kailangan yung tanggapin yung ganon. Oo, gusto natin ng equality, pero hindi sa mga gantong klaseng bagay, tol. Although I understand naman, in this country, in this economy, ang ina talaga ang hirap mabuhay ng maayos na isa lang talaga yung provider, especially kung minimum wager ka, nandun ka sa pinakalaylayan talaga ng lipunan. Sobrang hirap talaga mabuhay kung wala kayong mga dagdag na diskarte. Pero tol naman, anong gusto mong gawin ko sa misis ko? Hindi mo ba alam, housewife yung misis ko? Magkaiba kami ng part, 'di ba? Isipin mo, Trabaho pa rin naman yun. Magdamag nagbantay ng bata, tapos pagka umaga, magtrabaho ka, babae dumiskarte ka. Ano yun, tol? Asan yung pagiging lalaki ko dun, tol? Diba? Tama. Toxic masculinity can never let it happen. Asan na yung pride ko bilang lalaki nun, tol? Pagod na pagod yung asawa magdamag magbantay ng baby, tapos pagtatrabuhin ko pagka umaga kasi kailangan niya mag-ambag sa income namin. I'm like, ha? Seryoso? Pero totoo naman, there's nothing wrong na magtrabaho yung mga misis. Wala namang problema doon kasi alam mo sa mag-asawa pare, partnership yan eh. Team kayo. Kayo nakakaalam ng struggles ng bawat isa, di ba? Tapos kayo naman talaga yung magtutulungan in the end. Pero yung pagmumukain mong walang pakinabang yung asawang babae kasi nasa bahay, housewife lang habang ikaw yung nagpo-provide, parang alanganin naman ata yung pare. Kasi unang-una, nature ng lalaki maging provider. Tama. Asa na yung pagiging siga natin dyan? Asan yung magiging natin, mga brusko natin? Ano yun? Sayang ang tattoo nun, pare. Pero naniniwala rin ako sa kasabihan na to each their own, di ba? Wala tayong pakialam sa buhay tapos bahay ng iba. Iba yung dynamics ng pamilya nyo. Iba naman yung dynamics ng pamilya ko. Kung napag-usapan nyo mag-asawa na, sige, pareho tayo magtatrabaho kasi kailangan talaga natin ng dagdag income, then wala namang problema yon. Pero tol, kasi may mga lalaki kasi na capable buhayin yung asawa nila kahit nasa bahay lang yung misis nila tapos sila lang magtatrabaho. Tol, may mga lalaking kayang gawin yun, tol. Tama. At wala ka dapat pakialam sa ganon. This is working for us. And sa totoo lang, oo nga, mag-team kami, mag-partner kami. And her being a housewife is more than enough help na para sa amin, di ba? Para mabuhay kami ng maayos, tol. So, hindi mo pwedeng sabihin na dapat di ko na-normalize. Kasi, tol, mas kailangan ko siya na nasa bahay. Hindi ko kailangan na magtrabaho yung misis ko, mas kailangan ko siya nasa bahay. Kasi, mas malaki yung naitutulong niya sa pamilya namin pag nandito siya sa bahay. Sa trabaho pa rin mo naman na yun. mamali mo sa FB? Asan yung limos dyan, tol? We are living a very simple and modest life na patas-patas lang yung laban namin. Tol, baka ako pag nakita mo naglagay ako ng link ng scatter dyan, baka kilabutan ka. Tsaka naiisip nyo ba, yung ibang mayayaman nga, kinukunan pa ng katulong yung asawa, may allowance pa yung mga misis, wala silang ginagawa kundi magpaganda lang. Kaya hindi ko rin masisi yung ibang mga babae kung bakit yung iba nag-aapam na lang talaga, sa totoo lang. Kasi kung mag-aasawa ka naman talaga ng Pilipino tapos ganito yung makukuha mo, parang alanganin. Alam mo, tol, halos lahat ng kilala kong lalaki, Well, ako agree din kasi ako sa sa family dynamics na kung saan housewife yung babae tapos malakas kumita yung lalaki. Para sa akin kasi yun talaga ang pinaka-perfect dynamic relationship na maayos talaga. Yung ganon. Kasi ayoko din na pagtrabahuin ng babae. Sa totoo lang kasi nag-iiba ang ugali ng babae kapag nagtatrabaho na sila sa 8 to 5 talaga. Unti-unting nagiging masculine ng isang babae nagtatrabaho sa 8 to 5. Kaya pansinin niyo yung mga trentaing babae na nangudngud ng trabaho ng isang dekada. Malahalimaw na kapag kakakwentuhan mo, kadate mo sila, ang taas na ng masculine frame nila, sobrang lakas na ng masculine energy nila, at ang taas na ng barrier nila, ng shield nila sa sarili na every time na lang na maitatanong ka napaka-defensive na. Sila yun kasi masyado ng sirang-sira na yung feminine energy nila gawa ng trabaho. So, yung mga babae, kaya nang babash yan ng ganyan sa ganyang situation ni Kuya Renan kasi nga, bitter sila. Gusto nilang maging housewife pero walang nag-housewife sa kanila. Wala. Kasi yung mga nagiging boyfriend nila kadalasan broke. Sino ba naman babae ang tanga-tanga na sasabihin na, ayoko maging housewife.
Gusto ko mag-work kasi career woman ako. Ikaw babae, tanga ka. Isipin mo mabuti. Pagpapasok ka ng 8 ng umaga, sinasabi mo ba sa sarili mo bago ka tumapak sa opisina mo na, yes! Yes! Nasa office na ulit ako! And this is my dream! Sobrang dream ko talaga makatapak sa opisina na to na mahawakan ko yung computer, mag-encode, mag-ayos ng mga papeles. Sobrang sarap sa feeling. May ganun ka bang feeling, girl? Stupid. Of course, no! Of course not! Wala! Wala kang ganung feeling, girl. Nagtitibay-tibayan ka na lang kasi kailangan mo ng pera. Pero deep inside, walang babaeng aayaw sa lalaking mayaman at bibigyan siya ng opportunity para sa bahay na lang siya. May pera siya. Napapaganda niya sarili niya. At hindi niya kailangan sa pilitin yung sarili niyang pumasok sa trabaho na ang hirap-hirap gawin araw-araw. Kahit pa sabihin natin yung trabaho ng babaeng to, nakaupo lang at front desk lang siya, limbawa, hindi mo pa rin gugustuhin yung girl dahil kinukonsumo yung 10 oras mo sa isang araw. Stupid. At nakakabuisit yun, mas gugustuhin mo manood ng K-drama, Netflix sa bahay habang nagpapaganda at inaasikaso yung mga anak mo. Sureball ako gusto mo yan. Pinipilit mo lang yung karir kuno mo kasi nga wala kang pera, you're a broke. Stupid. At yung mga nagiging boyfriend mo, broke din. Stupid. No? Yung mga ganyan, kaya rin, wag mo nang pansinin kasi naiinggit lang sa'yo yan, ganyan. Yung mga babae nagko-comment sa'yo ng ganyan, yung mga lalaki nagko-comment sa'yo ng ganyan, naiinggit yan sila sa relationship dynamics nyo. Pero yan talaga yung pinaka-perfect. Sa bahay yung babae, kumakayod yung lalaki, at happy family, di ba? Stay cold.